Mahigit 18,000 botante ang inaasahang boboto po bukas sa special elections mula sa 14 na bayan at 55 clustered precincts sa mga botante kung saan nagdeklara ang COMELEC ng failure of elections. Live mula sa Iligan City may report si Rafi Tima. Rafi. Handang-handa na nga, Joseph, yung militar at PNP para sa sasagawang special elections bukas sa Lanao del Sur. Katunayan, pagkatapos pa lamang ng eleksyon noong Lunes ay nagdeploy na ng karagdagang tropa sa bayan ng Binidayan at sa Tamparan para nga sa isasagawang special elections. And the second set... Halos patapos na ang official canvassing na isinasagawa ng COMELEC, pero ang ilang bayan sa bansa bukas pa lang boboto. Ito'y matapos magdeklara ng failure for elections ang COMELEC noong Lunes sa 14 na bayan at 55 clustered precincts. Issue sa seguridad, kakulangan ng balota at aberya sa pagka-deliver ng mga balota ang ilan sa mga dahilan kung bakit pinospone ng COMELEC ang eleksyon sa mga nasabing lugar. Kaya naman isang special elections ang isasagawa bukas ng COMELEC. Mahigit 19,000 botante ang inaasahang boboto bukas. Kabilang ang bayan ng Binidayan sa Lanao del Sur sa magdaraos ng special elections. Hindi kasi natuloy ang eleksyon sa lugar noong Lunes matapos magdesisyon ng election officer na wag muna ito ituloy dahil sa mainit na sitwasyon nang hindi magkasundo ang magkatunggaling kandidato sa lugar kung saan magbobotohan. Tiniyak naman ng PNP ARMM na hindi na maantala ang eleksyon. Yung security complement natin doon medyo maganda kasi tapos naman yung election. So yung military, the Army 103rd Brigade, saka yung PNP, ay nakapag-boost tayo ng tropa doon sa Binidayan. Nakahanda na rin daw ang mahigit 80 miyembro ng PNP na magsisilbing Special Board of Election Inspectors sakaling may mga BEI na hindi sumipot. Bukod sa Binidayan, isang presinto rin sa Tamparan, Lanao del Sur ang magkakaroon ng special elections. Nananatiling naka-alerto naman ang command center ng DOE o ng Department of Energy at National Grid Corporation of the Philippines sa mga lugar na pagdarausan ng special elections. Binababantayan na rin ng mga ahensya ang power suppliers at distributors para matutukan ang sitwasyon ng power supply sa mga lugar na ito. We have written NGCP, NPC-NEA na mag-alert uli kasi sila may kanya-kanya silang monitoring, may kanya-kanya silang command centers. Pagkatapos ng special elections bukas, inaasahang sa Martes o Huwebes sa susunod na linggo ipoproklama ng COMELEC ang 12 nanalong senador. Joseph, bagamat nakakonsentrate na nga yung tropa ng militar at PNP sa dalawang bayan nga sa Lanao del Sur kung saan isasagawang special elections bukas, ay hindi pa rin daw matatawaran yung tensyon na namamagitan sa mga magkakatunggaling politiko doon kung kaya't inaantabayanan nila talagang binabantayan ng PNP yung sitwasyon doon bukas. Joseph? Raf, di ba mga pulis ang magiging Special Board of Election Inspectors dyan? Paano yung assurance na yung nangyari nung May 9 na hindi sila nakaboto ay because of the tension, hindi na mangyayari this time? Pasensya na, Joseph, medyo napuputol-putol lang yung linya ng komunikasyon, pero kung nakuha ko yung tanong mo, mga BI nga mga magsisilbing BI doon ay mga pulis nga, pero ang sabi nila, meron din man ng mga BIs doon ng mga guro, pero may nakaantabay na 80 na mga PNP na kapag hindi sumipot, itong mga BIs na ito ay sila ay magsisilbing Special Board of Election Inspector. So nakahanda naman daw sila. At ganun nga, yung puwersa ng militar at PNP talaga nakakonsentrate. So assurance daw ito na wag na sanang matakot yung mga botante na magtungo sa mga polling precincts bukas. 6 lang naman ito, Joseph. So talagang madaling bantayan kung kahit ina-assure nila na magiging maayos yung botohan bukas, Joseph. Sana maging mabilis at peaceful yung election dyan. Maraming salamat, Rafi Tima.